At nang makabalik na sila ng sabungan, nag-uusap silang apat noon sa inuupuan nila kanina. At ang tanong ni Nuli kay Manong Duming ay, Manong, paano hindi nahawakan ng lalaki ang sibat? Hawak-hawak mo pa nga yun kanina eh. At tapos noon, hinawakan yun ng antingero. Hindi niya raw maiangat eh, dahil napapaso siya. Tanong niya dito, habang nakikinig ang dalawa pa nilang kasamahan. Ang sabat pa ni Guyo ay, Oo nga Manong, nagtataka ang lahat ng naroon eh, dahil sa reaksyon ng antingerong nagngangalang Tarok. Wika ni Guyo dito. Nang marinig ito ni Manong Duming, nagsindi na muna ito ng tabako at tumitig sa kanila. At nagwika ng, Alam niyo iho, hindi na yan bago para sa nilalang na may aral sa kaliwa. Dahil ang kadalasan na may kakayahan sa kaliwa ay buo ang loob nitong manakit sa kapwa. Dahil nga sa iba ang paniniwala nila. Pero kung may sapat silang kakayahan na mahawakan ang sibat na yon, yun kung malakas ang kapit nila sa mga demonyo. Pero alam nyo naman, nagpapahiram lang ito ng mga kapangyarihan kung sa tingin nila mapapakinabangan ka para mas lalo silang lumakas. Kaya yung mga napapanig sa kaliwa kadalasan, pumapas lang sila ng mga ordinaryong mga tao. Dahil na rin sa mga utos ng demonyong naninirahan sa kanilang utak. Pero paalala lang, kapag nakuha na ng mga demonyo ang gusto nilang ipakuha sa sinapian nila, iiwan ka rin nila na parang lantang damo. Sa madaling salita, papaslangin ka rin nila bago ito alis sa katawan mo. Kaya payo ko sa inyo, kung pagkalooban kayo ng mga kakayahan na mugna sa demonyo, huwag nyo na itong tangkaing tanggapin pa. Dahil sa oras na makamit mo ang aral sa para ka na ring mga anghel na nagrebelde sa ating Panginoon. Wika dito ni Manong Duming. Nang marinig ito ni Guyo at Leroy, doon nila nalalaman ang mga sekreto ng mga antingero. At makalipas pa ang ilang minuto, sasapit na nga ang 4:00 ng hapon. Habang nag-inuman sila, may namataan silang 3 lalaki na mananadi ng bulang na dumayo sa kanilang lugar. Kapwa nila ito Ilonggo. Kaya't hindi na yon bago sa kanila na makakita ng dayo sa kanilang lugar. Hindi naman nila yon pinansin. Dahil ganun naman talaga. Maraming dayo na taga-ibang lugar sa kanilang baryo. Kaya't patuloy lang sila sa pag-uusap noon habang tumatagay din ang tuba. Hanggang sa lumapit na si Guyo at Leroy doon sa ruweda para manood ng laban. Sila Manong Duming at Nuli noon nagpaiwan sa kanilang inuupuan. Makailang minuto pa, nasipat ni Nuli ang isa sa mga lalaking yon na nakatingin sa kanya. Nung una, hindi niya yun pinansin dahil ang akala niya napasilay lang ito sa kanya. Subalit napansin niyang siya talaga ang tinitigan nito, kaya't ang kanyang ginawa, nakipagtitigan siya dito ng harap-harapan. Nang tinitigan niya ito, nanlaki naman ang mga mata niya dahil ito yung huklubang pinaslang ni Manong Duming nung nakaraang linggo. Nang mapansin nito ang kanyang reaksyon, bigla naman yung yumuko habang ibinaling ang paningin sa ibang bagay. At sa unahan lang nito, nasipat na naman niya ang 3 antingero na grupo nila Tarok. Dahil silang dalawa na lang ni Manong Duming ang nag-uusap doon, kaya't ipinagbigay alam niya ito sa matanda. Subalit pagtingin nila ulit sa mga dayo na yon, wala na yun doon nakatayo. Kaya't ang sabi niya dito, Manong, bakit buhay pa yung hukluban na yon? Di ba napaslang mo na yon? Tanong niya ang pagtataka sa matanda. Nang marinig ito ni Manong Duming, ang wika nito sa kanya ay,
Oo, di ko naman talaga pinaslang ang hukluban na yon. Inalisan ko lang siya ng kakayahan para hindi na maghasip ng kasamaan sa kapwa. Pinalwa ko sa kanya ang birtud na napapaloob sa sistema niya at sinunog ko ito sa harapan niya. Kaya't nung naabutan mo siyang animoy sunog na langka, tapos ko na yung pinarusahan. Huwag kang mag-alala, iho. Magamat pagala-gala pa rin siya, hindi na yan makapangbiktima pa. Dahil sa tuwing tatawagin niya ang mga nalalaman niyang aral sa kaliwa, ay magsisigaw ito sa sakit ng ulo dahil sa sumpang itinanim ko sa kanyang katawan. Isa yang aswang. Pero sa palagay ko, wala na sa katauhan niya ang pagiging aswang. Wika nito sa kanya. Kaya pala nung nakita nila ang nilalang na yon, wala na yung suot-suot na takuban sa mukha. Dahil nakakaya na nitong maglalakad sa ilalim na tirik ng araw. Nang marinig ito ni Nuli, napatanong naman siya dito ng, Manong, lahat ba ng yanggaw sa loob ng katawan ng aswang madaling matanggal? Nang marinig ito ni Manong Duming, ang sagot lang nito sa kanya ay, Depende sa uri ng aswang, Noli. Merong ibang lahi ng aswang na kapag paslangin mo ang yanggaw sa kanilang katawan, ay mamamatay sila. Meron namang aswang na kapag tanggalin mo sa katawan nila ang yanggaw, hindi sila mamamatay. Ito ay ang mga mangkukulam na may dugo ng aswang. Yun nga lang, kapag natanggal mo ito sa katawan ng nilalang na yan, hindi na sila makagamit sa kanilang aral na karunungan. Pero sinasabi ko sa iyo, kung isa ka lang hamak na antingero, hindi mo ito basta-basta mapailuwas sa aswang dahil maaari din nila itong ikakamatay. Pwera lang sa mga malalakas na manggagamot na kayang magpaluwa ng yanggaw. wika dito ni Manong Duming sa kanya. Nang marinig ito ni Nuli, mas lalo pa siyang namangha sa sinabi ng matanda patungkol sa mga yanggaw. Dahil ang mga yanggaw pala, ito ang proseso sa mga aswang para makapagpasa ng pagiging aswang. Sa mga hindi nakakaalam sa yanggaw, ito ang uri na itim na sisiw na itatanim sa isang tao. Kapag naipasok na nila ang sisiw na yon sa katawan ng taong papasahan nila ng pagiging aswang, lalaki ito ng lalaki doon sa sistema ng tao. At habang papalaki ito ng papalaki, ay ang pagbabago naman ng iyong panlasa. Dahil imbis mga pagkain na kasanayan mong kainin ang lantakan mo, ay matatakam ka sa mga sariwang dugo at karni ng mga hayop. Ito na yung aswang na bagong yanggaw. Pero sa ganitong sitwasyon, napaka-agresibo ng mga aswang na bagong yanggaw. Dahil hindi pa nila kontrolado ang buong katawan nila. At aatake din ang mga ito na hindi nag-isip ng tama. Kaya't kadalasan silang napapatay ng mga albularyo dahil saan-saang lugar lang sila pagala-gala. At kapag sasapit na ang takip silim, ito yung kadalasang mananambang sa daan. Makalipas ang oras na yon, sumapit na nga ang alas 5 ng hapon. Paunti-unti na ngang nawala ang ibang mga tao doon dahil papasapit na ang takip silim. Habang halos kaunti na lang talaga ang mga taong natitira sa sabungan, silang apat naman patuloy pa ring nagiinuman ng tuba. Hanggang sa maya-maya lang, nasipat nitong sinuli ang kapatid niyang si Mayok. Habang humahangos na papatakbo ito, pababa ng bundok. Paglapit nito sa kanilang apat na nag-inuman, nagwika naman ito ng, Kuya, sabi ni Itay, uwi ka na raw muna. Nawala yung isa nating, kanina pa yung tanghali hinahanap nila Itay pero hindi nila matagpuan. Wika nito sa kanya. At nang marinig ito ni Nuli, ang sabi naman niya ay, Bakit? Ilan ba silang naghahanap sa kalabaw? Teka,
At paano makawala yun? Ang taas-taas ng bakod nun. Tanong niya pabalik dito. Ang sabi nito sa kanya, hinanap na ito ng 3 kababatang kapatid niya subalit nibakas daw ng di nila alam kung saan yun napadpad. Kaya't dahil sa inilhad ng kapatid niya, napilitan siyang iiwan na muna ang 3 niyang kasama. Kabilang na dito si Manong Duming. Naglalakad sila noon ng kapatid niya pabalik sa bahay nila. At nung makarating na sila sa bahay nila, nagtatanong naman siya sa kapatid niya kung saan ang ama nila. Ang sabi ng ilang kapatid niya, umalis kasama ang ilan nilang tauhan. Dahil hinanap ng mga ito ang nasabing kalabaw na nawala. Kaya't dahil sa mga inilahad ng kinumpirma pa niya ito sa kanyang ina kung totoo ba talaga ang sinasabi ng mga ito. Subalit maging ito man, sinasabi sa kanya na nakatakas nga daw ang isa nilang at yung kalabaw pa na kauna-unahan niyang nabili sa lugar nila Umar. Nang malaman niya ang totoo, dali-dali naman niyang tinungo ang bakanteng lote kung saan nandun lahat ang mga kalabaw nila. Bali ang lupang kinaroroonan ng mga kalabaw nila, napalibutan ito ng mga bakod na gawa sa kawayan. At sa gilid ng parte ng lupa na yon, may ilog doong patuloy na umaagos nang siyang iniinuman ng mga halaga nila. Pagkarating niya sa parting lote na yon, nakita nga niyang nawala ang isa nilang kalabaw na pinakamatanda. Iniisip niya nung una na baka nandun lang ito sa loob ng lote at nagpahinga kaya hindi nakita. Pero imposible naman yata dahil hindi lang siya ang naghanap doon. Subalit kahit malabong mangyari yon, sinubukan pa rin niyang pasukin ang bakod. Iniikot-ikot pa niya noon ang napakalawak na bakod para lang kung makumpirma ang kalabaw kung nandun ba talaga. Subalit wala talaga Habang naglalakad siya, may namataan siyang bakas ng paa ng kalabaw sa labas ng bakod na malapit sa sapa. Tiningnan niya ito ng maigi dahil hindi siya maaring magkamali. Mga yapak ito ng kalabaw napapalayo papunta sa loob ng gubat. Dahil sa mga nakita niya, kinabahan naman siya ng bahagya dahil maaari ding mga rebelde ang gumawa nun. Pero malabo naman yata dahil kilala siya sa kanilang lugar Gusto man niyang umuwi para balikan si Manong Duming. Pero naisip rin niya, baka mas lalo siyang gabihin. Tapos di pa niya masundan ang kalabaw na yon. Kahit malapit nang magdidilim ang buong paligid, sinundan pa rin niya ang mga yapak ng alaga niya. At habang sinundan niya ang mga yapak na yon, napaisip naman siya kung bakit hindi yun napansin ng ama niyang naghahanap din sa kalabaw. Doon siya nagduda na hindi ordinaryong tao ang nagdukot sa alaga niya. Dahil kaagad niyang nabasag ang sabulag na nagkalat sa daan na papunta sa gubat. Alam niyang kagagawan ito ng may alam sa lihim na karunungan, kaya't kaagad siyang nag-usal pang bakod at poder sa katawan. Habang papasok siya sa loob ng gubat, doon niya naramdaman ang kakaibang presensya. Sa patuloy niyang paglalakad, nakarinig siya ng ungol ng isang hayop. Pinakinggan niya ng maigi ang tunog na yon at doon niya nalalaman na ungol ito ng kalabaw niya. Pag-usad pa niya ng paglalakad, doon niya nakita ang kawaawang sinapit ng kalabaw niya na itinali ito sa malaking puno ng sanga ng kahoy na halos bibitayin na ito sa pagkakatali. Buhay pa ang kalabaw na yon, kaya't dali-dali niya itong kinalasan ng pagkatali. Habang kinalas niya ang pagkatali sa kalabaw, galit na galit naman siya dahil sa ginawa sa kanyang alaga. Nang biglang may tumarak na talibong sa punong nasa harapan niya at dahil sa nangyari, bigla siyang napasandal sa isang puno ng kahoy. Habang nagmamasid siya kung sino ang gumawa nun sa kanya.
Doon niya napagtanto na mismong alaga niya ang ginawang patibong para mapadpad siya sa lugar na yon. Maya-maya pa, nakarinig siya ng mga yapak ng mga tao sa paligid na naglalakad. Pagbaling niya ng tingin sa kabilang banda, doon niya nakita ang 3 antingerong tumugis sa kanya. Walang iba, kundi ang nagngangalang Tarok. Habang naglalakad ito papalapit sa kanya, patawa-tawa naman itong nagwiwika ng, "Sa wakas, sumipot ka rin. Ang ilap mo naman." Wika nito sa kanya habang nagbabaga ang mga mata nito sa dilim dahil nasa ilalim sila ng kakahuyan. Wika niya dito, "Anong kailangan niyo sa akin? Bakit pati kalabaw ko ginagawa niyong pain?" Wika niya sa mga ito. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, naglalakad naman ang nagngangalang Tarok. Papaikot sa kanya habang ang dalawa niyang kasama, wala itong imik at nananatiling nakatayo lang. "Hindi mo ba naalala sa kaibigan mong si Goyo na gusto kitang makaduelo? Huwag kang mag-alala, hindi ka naman namin papatayin eh. Yun kung makakauwi ka pa sa baryo nyo." Wika nitong paninindak kay Nuli. Nang marinig ni Nuli ang mga sinasabi nito, nikatiting natakot sa mga ito. Wala siyang nararamdaman. Dahil kung isipin niya, kaya niya itong pasugurin ng sabay-sabay. Bahagya niyang dinampot ang tali ng kalabaw para iuwi ito sa kanilang baryo. Subalit nakaharang ang 3 sa daan. Kaya't ang wika niya, "Huwag kayong humarang sa daanan ko. Hindi ako magpagduelo sa inyo. Kaya sana, padaanin niyo ako ng matiwasay para hindi na tayo magkasakitan pa." Wika niya dito. Nang marinig ng 3 antingero ang sinabi niya, napatawa naman ito habang nagsalita ng, "Yun kung makakauwi ka nga." Wika nito kasabay ng pagbunot nito ng isang talibong sa tagiliran nito. Nang hawak na dito ang patalim, nagwika ito sa kanya ng, "Malakas ka raw eh, kaya susubukan natin." Wika nito sabay unday sa pagsaksak sa kanyang dibdib. Akala ng taong nagngangalang Tarok ay sasalagin niya ang atake nito. Subalit nanatiling nakatayo lang siya habang bitbit ang tali ng kalabaw. Nang pagtama ng talibong sa kanyang dibdib, doon niya napagtantong may pangontra kabal nga ito na isang uring mutya na kayang bumutas ng kabal. Dahil tumagos sa kanyang kabal ang talibong at nagawang masugatan ang kanyang balat. Nang makita nito na duguan ang kanyang katawan, nagtawa na naman ang 2 nitong kasama. "Sabi ng ilang sungaw, nakausap namin yon. Malakas ka raw eh." "Pero teka, masubukan ko nga." Wika pa ng isa, sabay bunot ng bulo nitong napakatalas. Nang makita ni Nuling bulo na ang hawak nito, binitawan ni Nuli ang tali ng kalabaw at naghahanda siya sa maaring atake ng antingero. Labis na labis rin ang pagtataka niya dahil kahit napakadilim ng paligid, nagawa nitong makita ang buong kadiliman. Magamat alam niyang nakipagduelo ito sa kanya ng pisikalang lakas, hindi pa rin siya nagpapakampante dahil minsan na niyang nakita ang espiritual na sibat nitong si Tarok. Habang nakaupo si Tarok sa lupa, pinaghataw naman siya ng isang antingerong may hawak na bulo. Ang nagagamit lang niyang kaalaman noon ay ang pamaraan ni Manong Duming na estilo sa pakipagkumbate sa pisikalan. Inilagan lang niya ang bawat atake nito dahil bukod sa hinubog ng ermitanyo ang pagbabangkit niya ng mga usal,
Tinuruan din siya nito ng mga estilong pakipagdigma na kadalasang estilo ni Lapu-Lapu. Kaya't kahit anong atake ng mga ito sa kanya, iniilagan lang niya ito. At kapag nakakuha siya ng pagkakataon, sinisipa lang niya ito. At doon na nakita ni Nuli ang pagtatawag ng mga espiritual na kaalaman ng 3 antingero. Dito na siya mapapalaban at napilitan pa siyang tawagin ang kanyang baluti dahil sa sibat na kanyang nakikita. Habang pinaghataw siya ng isang antingerong may hawak na bulo, panay naman ang pag-ilag niya dito. Nang makakuha siya ng pagkakataon para kagad niyang sinapak ang anting. Nang matamaan niya ito sa panga, ramdam naman niya ang paglaguto ng buto nito. Dahil doon, napaatras itong sinuli nang mag-uusal ito ng mga buhay na salita na gamit sa kaliwa. Habang ang kasama nila Tarok noon, nakaupo lang ito sa putol na kahoy na para bang walang balak na makialam sa kanilang laban. Tumayo na rin ang antingerong nagngangalang Tarok dahil nakita nito ang pagkadihado ng kasama niya. Nang tumayo na ang isang antingero, maigi niya itong pinakiramdaman dahil hindi niya alam ang binabalak nito sa kanya. Umikot ito sa kanyang kinaroroonan habang nakipagpatayan pa siya sa isa nitong kasama. Palihim niyang tinawag ang baluting nagliliyab at ikinubli sa kanyang katawan dahil nararamdaman niyang nag-uusal ang antingerong nagngangalang Tarok. Alam niyang may tinatawag itong sandata pero hindi niya ito pinapansin dahil lumapat na sa kanyang katawan ang baluting kayang lumusaw ng mga gamit sa kaliwa. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang iniisip dahil habang nakipaglaban siya sa isa, bigla siyang binato nito ng espiritual na sibat sa nagngangalang Tarok. Subalit nang makalapit na sa kanyang katawan ang sandatang yon, nanlaki ang mga mata ng isang antingero dahil biglang nalusaw ang makamandag nitong sibat. Hinaplos pa ni Nuli noon ang kanyang likod at ngumising nagwiwika kay Tarok ng, "Ano? Kaya mo? Ngayong sinisimulan mo na ako, tatapusin natin." Wika niya ditong may galit. Subalit habang nagwiwika siya, hindi niya napansin na hinataw na siya ng bulo ng isang kalaban, kaya't napilitan siyang salagin ang bulo nito na ihinataw sa kanyang katawan. Gamit-gamit niya sa pansalag ang kanyang kamay. Nang pagsalag niya sa napakatalas na bulo, nagulat ang antingerong yon dahil hindi man lang tinablan, at dahil sa nasilayan nito sa katawan ni Nuli, napaatras naman yun habang gulat na gulat dahil lumantad sa buong katawan ni Nuli ang espiritual na baluting nagliliyab. Nang masilayan ito ng antingerong si Tarok, "Oh, paano natawag mo ang ganong kalakas na baluti? Sino ka ba?" Wika nito habang gulat na gulat. Subalit hindi niya ito pinapansin at sinipa ang isang kalaban niyang humataw sa kanyang likuran, kaya't napatilapon ito sa mga tuyo na kahoy at nabitawan ang bulo nitong hawak. Matapos niyang gawin yun sa isang antingero, humarap naman siya sa taong nagngangalang Tarok. Habang ang isang kasama ng mga ito, nakangisi itong nakatingin sa kasamahan nila habang ngumunguya pa ng nganga. Ang sabi nito, "Sabi ko naman sa inyo hindi yan basta-bastang sumunod. Kung wala yang maibubuga, ayan tuloy, pinaglalaruan kayo. Nakakahiya kayo." Wika ng isang antingero habang pinagtawanan ang dalawang antingero pa. Nakatingin siya sa pagmumukha ni Tarok at nagwiwika ng, "Ano? Ba't natigilan ka? Sige, batuhin mo ko ng mga nalalaman mong pagkumbate. Nagtitimpi lang ako sa inyo kanina
sa kabila ng ginawa niyo sa pangkat ko. Muntik mo pang nalason si Guyo. Tapos ngayon, yung alaga ko na naman ang pinagdiskitahan niyo. Bakit? Ano bang atraso ko sa inyo? Wika niya dito habang tinatawag ang kampilang nagliliyab. Nang hawak na niya ang kampilan, biglang kumaripas ng takbo ang dalawa nitong kasama. Habang ang nagngangalang Tarok, halos mangyak-iyak itong lumuhod sa kanyang harapan habang humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga ginagawa. Pinatawad naman niya ang antingirong yon habang nagsasalita ng, "Sige, sa ngayon pakawalan pa kita. Pero sa susunod na mahuli ko pa kayong mamimerwisyo dito sa aming baryo, babalatan kita ng buhay at palalakarin kita sa tirik ng araw. Naintindihan mo? Sige na, takbo!" Wika niya dito. Kaya't kaagad yung tumakbo na walang lingon-lingon sa likuran niya. Kumaripas ito ng takbo kung saan din dumaan ang dalawa nitong kasama. Magamat napapanig yun sa kaliwa, hindi niya yun pinatay dahil mga antingero lang naman yung gustong makipagduelo sa kanya. Pero kung mga aswang yon, tapos ginagambala ang mga alaga niya, hindi niya yun palalampasin. At matapos nun, kaagad kinuha niya ang kalabaw at hinila ito papalabas ng gubat. Subalit habang naglalakad, may nasipat siyang isang taong nananabako na may suot na sombrero na gawa sa buli. Nakaupo ito sa tabi ng daan, kaya't bahagya siyang napatigil sa paglalakad. Paghigop nito sa hawak nitong tabako, doon niya nakita ang pagmumukha nito. Si Manong Duming pala. "Manong, akala ko kung sino na. Ikaw lang pala." Wika niya kay Manong Duming. Nang makalapit na siya dito, nagwika naman ito sa kanya ng, "Oh, asa na yung mga bisita mo? Hindi mo kasama." Wika nito sa kanya na nakangisi. Nang marinig niya ito, ang sabi niya, "Wala yun, Manong. Pinauwi ko na. Gusto lang palang makipagduelo, dinamay pa niya itong alaga ko." Wika niya dito. At matapos marinig ni Manong Duming ang sinabi niya, kaagad na silang naglalakad pabalik sa kanilang baryo. Habang naglalakad silang dalawa, nagtanong naman siya dito ng, Oo nga pala, Manong. Sila Guyo at Leroy, nasa na?" Tanong niya dito. Nang marinig ito ni Manong Duming, sumagot lang naman ito sa kanya ng, Yun ba? Umuwi na ho. Bukas na naman daw. Kaya umuwi na rin ako Pero wala ka dun sa kubo mo. Kaya nagtatanong ako sa mga kapatid mo kung nasan ka. Ang sabi nila, may hinahanap ka raw." Sagot nito sa kanya. Nang marinig niya ito, napatanong naman siya dito ng, "Teka, paanong nagawa mo kung masundan dito, Manong? Yang layo-layo ng gubat na ito Wika niyang pagtataka. Nang marinig ito ni Manong Duming, napatitig naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, "Baka nakalimutan mong suot-suot mo ang kwintas na ibinigay ko sa'yo. Ipinasuot ko yan sa'yo dahil ikaw ang katuwang ko sa mga misyon nating gagawin. Kaya't hanggat suot mo ang kwintas na yan, kahit itago ka pa ng mga demonyo sa karimlan, kayang-kaya pa rin kitang susundan." Wika nito sa kanya. Dahil sa kanyang mga narinig, doon niya nalaman ang ibang gamit ng kwintas na yon. At makalipas pa ang ilang minuto, nakarating na nga sila sa kubo ng manukan niya. Nasa ilalim ng mangga ang ama niya habang nagluluto ng bihag na manok sa kanilang panalo. At napansin niyang nandun si Guyo at Leroy at may isa silang kasama na isang lalaki rin at hindi niya yun kilala.
Hindi lang niya ito pinapansin dahil baka bagong kaibigan lang yun nila Guyo. At nang makita siya ng kanyang ama na hawak niya ang tali ng kalabaw, nanlaki naman ang mga mata nito habang nagtatanong ng, "Oh, paano natagpuan mo ang kalabaw na yan? Halos 3 baryo na ang nilibot namin pero di pa rin namin matagpuan ang kalabaw na yan." Wikang pagtataka nito sa kanya dahil sa narinig niya sa kanyang ama. Wala naman siyang maisasagot dito. Nang mapansin ni Manong Duming na halos wala siyang maisasagot, ang sabi lang nito sa kanyang ama, nakawala ang kalabaw at nakaabot sa pusod ng gubat. Nang marinig ito ng ama niya, hindi naman yun makapaniwala dahil napakalayo naman ang napuntahan ng kalabaw na yon. Hindi na nila sinabi ang totoo dahil baka maguluhan lang ito kung sakaling sabihin nila ang mga nangyayari. At makalipas lang ang ilang minuto, naibalik na nga nila ang kalabaw kung saan yun nakalagay. Nang tuluyan na silang pumasok sa loob ng bakuran ng manukan, kaagad naman silang binati nila Guyo at Leroy, maging ang bago nitong kasama. "Oo nga pala par, si Edie pinsan ko. Bago lang siya ditong dumalaw sa atin dahil nasa Tanhay nakatira ang mga magulang niya eh." Wika ni Guyo sa kanya. Kaya't kinamayan niya ang lalaking yon at nagpakilala sa kanyang pangalan. Dahil sa magaling makisama itong sinuli, kaya't sa katagalan nilang pag-uusap, di na rin yun na ilang sa kanilang pangkat. Makalipas pa ang 1 oras, masaya nga silang nag-iinuman dahil bukod sa mga handa nilang pulutan, may bihag na manok din silang niluluto. Kasama na rin ni Nuli ang 3 niyang tauhan, si Nardo at Miloy, at Ambong, at si Manong Duming. Ang kanyang ama naman, may kainuman din ito malapit sa bahay nila dahil nandun ang mga kumpare nito. Habang nag-inuman sila, ang kwentuhan nila noon ay patungkol lahat sa sabong. At 1 oras pa ang makalipas, hanggang sa unti-unti nang sumanib sa kanilang katawan ang espiritu ng alak. Bukod sa usapan patungkol sa mga mutya, agimat, napunta na rin ang kanilang usapan patungkol sa mga kababalaghan, kagaya ng aswang, mga sigbin, mga tiktik, balbal, manananggal, at sa mga antingerong naglilibot sa buong Negros. Nang marinig ng pinsan ni Guyo ang kanilang usapan, matapos nitong inumin ang tagay niya, natigilan naman silang lahat nang magwika ito ng, Sa lugar namin Manong maraming ganyan eh. Isa na ako na may karanasan sa mga ganon. wika nito sa kanilang pangkat. Kaya't pinagkwento ni Manong Duming ang lalaking taga-Tanhay. Ayon sa pinsan nitong si Guyo, ang pumumuhay nila sa Tanhay ay ang paggawa ng mga amakan na gawa sa kawayan na ginagawang pangdingding sa bahay. Gumagawa sila ng mga ganito doon sa kanilang lugar. At kapag nakagawa daw sila ng tag-3, 4, siya ang maglalako nito sa bayan. O nga pala, ang mga magulang nitong pinsan ni Guyo ay matanda nang nagkakaanak, at ito yung pinsan ni Guyo at nag-iisa lang din siyang anak nito. Dahil yun ang trabaho sa ama nitong si Ede, kaya't nung paglaki niya, natutunan rin niya ang ganong gawain. Subalit ayon pa sa kanya, sa ganong gawain nila ng itay niya, ito din ang dahilan kung bakit nalumpo ang itay niya at hindi na makapaglalakad. Dahil nabali ang kabila nitong paa, dahil nahulog ito sa puno ng kawayan. Kaya't mag-isa na lang daw siyang tumungo sa bundok para kumuha ng mga kawayan para gagawing amaka ng ama niya. Ayon sa kanya, sa ilang taon niyang pangunguha ng kawayan sa bundok, ay naging nakasanayan na rin niya ang ganong gawain dahil wala silang ibang mapagkuhaan ng panghanap buhay para maitaguyod lamang ang pamilya niya.
Subalit sa tinagal niyang pagpunta sa bundok, ayon sa kanya, meron daw siyang nakasagupang isang nilalang na kamuntikan niya niyang ikinamatay. Ayon sa pinsan nitong si Guyo, isang araw daw tumungo siya ng bundok para kumuha ng mga kawayan para gamitin ng kanyang itay. Meron daw siyang nakasalubong sa daan na isang tao na sobrang dungis ang katawan. At habang papalapit daw siya dito, narinig daw niya ang huni ng taong yon. Yung parang ganito daw. Hak! 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 Ganon na ganon daw. Kaya't napatigil daw siya sa paglalakad para tingnan ang taong yon. Nasa ilalim raw ito sa puno ng kahoy habang nakatitig sa kanya ng napakalagkit. Habang papalakad daw siya paraan sa taong yon, napansin niyang panay daw ang pagtitig nito sa kanya, at habang nakatitig daw ito sa kanya, panay daw ang pagtulo ng malapot nitong laway, at nanginginig rin daw ang mga pangan nito na para bang nanggigigil ito sa kanya. Sa pag-akala niyang nagugutom lang siguro ang taong yon, inabot niya dito ang baon niyang kanin at tuyo na nakabalot sa dahon ng saging. Subalit nang iabot daw niya dito ang baon niyang dala, bigla naman siyang kinalibutan nang ngumisi ito sa kanya. At nakita niya ang mga ngipin nito na animoy sapating daw sa sobrang talas, at kulay itim daw ang mga ngipin nito. Kaya't napakaripas daw siya ng takbo at iniwan ang lalaking yun sa tabi ng daan. Bagamat kinabahan siya sa taong yon, pinili pa rin daw niyang umakyat sa bundok para manguha ng kawayan. At nung pagkarating daw niya sa bundok na mayroong mga, kaagad daw siyang umakyat sa mga puno nito para pumutol. Subalit ayon sa kanya, nasa 12:00 daw yun ng tanghaling tapat, nang magkataong minalas talaga siya ng araw talagang yon. Dahil hindi pa man daw siya nakaputol ng isang kawayan, bigla daw nahulog ang sukbit niyang itak sa gilid doon sa ilalim ng pinakagitna ng kawayanan. Kaya't napamura daw siya noon dahil maghapon na hindi pa siya nakakuha ng kawayan. Imalayo pa yung babagtasin niya papauwi. Nang makuha na raw niya ang itak, nasa bandang 3:00 na daw yun ng hapon. At nagkasugat-sugat raw ang kanyang katawan dahil sa mga tinik ng kawayan. Kinuha ba naman kasi niyang itak doon sa gitna eh. Naisip din daw niya noong umuwi na lang. Subalit nandun na rin naman daw siya kahit gagabihin pa raw siya papauwi. Ang importante, makauwi siyang may dalang kawayan. Ayon sa kanya, nasa 5:00 na yun ng hapon bago siya nagdesisyong bababa ng bundok para umuwi. At habang naglalakad daw siya pababa dala ang mga kawayan, muli niyang narinig ang huni ng taong nakasalubong niya sa daan. Ayun na naman, naririnig na naman niya ang huni ng taong yon. At kasabay ng huning yon, sinabayan ito ng angil na isang hayop na sobrang bangis. Kaya't dahil sa pagtataka niya, ibinaba niya ang mga kawayan niyang karga para tingnan kung saan ang galing ang tunog na yon. At nung mailapag daw niya ang kawayan, bahagya daw siyang dumungaw sa maliit na sapa na may makapal na damo. At nung pagdungaw daw niya sa sapa na yon, doon niya nakita ang taong nakasalubong niya sa daan, habang walang habas na nilantakan ang isang bakang nakahiga sa lupa at bulwak na ang lamang loob nito. Ang sabi niya sa kanyang sarili, maling dumungaw pa siya doon. Dahil kaagad din daw siyang naamoy ng nilalang na yon at agaran siyang hinabol nito. Sa paglalarawan ng pinsan ni Guyo sa nilalang na yon, meron itong kulubot daw na balat at may mukhang humpak sa payat. Napakahaba din daw ng mga kuko nito nang siyang ginamit nito sa paglapa ng isang buong baka. Nang makita daw siya ng nilalang na, kaagad daw siyang tumalikod at kumaripas ng takbo
Subalit hindi pa man daw niya nabuhat ang kawayan niya para umalis doon. Nasipat niyang bigla na lang daw itong sumulpot sa likuran niya habang umaangil. Kaagad siyang sinunggaban ng aswang. Partida, mag-alas 6 pa yun ng hapon. Pero inatake na siya nito. Nagbuno daw silang dalawa ng aswang na yon habang nagpagulong-gulong silang dalawa sa lupa. Ayon pa sa kanya, kahit napakapayat daw ng nilalang na yon, ramdam niya ang lakas ng katawan nito. Kahit pinagkakalmot daw siya ng mga mahaba nitong kuko, hindi niya ito alintana dahil ang sinisiguro niyang mapigilan dito ay ang bunganga nito. May napakatalas na ngipin. Dahil kapag nakagat siya ng nilalang na yon, siguradong tatapusan na raw niya. Nang makabuwilo daw siya para ibalibag ang aswang na patuloy sa pag-atake sa kanya, kaagad din naman niya itong ibinalibag. Dahil kung hindi niyo na itatanong, ang pinsan nitong si Guyo pala ay batak ang katawan sa trabahong bukid. Nang makalayo daw ng bahagya sa kanya ang aswang, kaagad niyang binunot ang kanyang itak na nakasukbit sa kanyang kilid. Nang pagsugod daw ng nilalang na yon, kaagad raw niyang tinaga ito sa ulo. Subalit laking gulat daw niya nang tumalbog lamang sa ulo nito ang hawak niyang itak. Hinataw daw niya ng hinataw ang nilalang na yon, pero ni isang sugat wala siyang nakikita. Kaya't dahil doon, mas lalong naging agresibo ang aswang. Kasabay ng paging agresibo nito ay ang labis naman niyang pagkatakot sa nilalang. Dahil animoy bato ang katawan nito, naliligo na din daw siya sa sarili niyang dugo dahil sa lalim ng mga sugat niya sa katawan sa pagkalmot sa kanya ng nilalang. Nang maibalibag na naman daw niya ang nilalang na yon, ay napagtanto niyang walang silbi ang itak niya para kalabanin ang aswang. Binitawan niya ang itak at nagtangkang tumakbo na lang. Subalit sa isip-isip niya, kung tatakbo siya doon, madali lang din siyang maabutan ng aswang na yon dahil sa liksi ng katawan nito. Kaya't ang kanyang ginawa, kahit nanghihina na siya, dali-dali siyang pumunta sa mga kawayan na dapat sana niyang dalhin pababa. Nang makakuha na siya dito ng isang maliit na kawayan, sakto namang sumugod muli sa kanya ang aswang na yon. Dahil hinang-hina na siya, pinili na lang daw niyang itutok sa nilalang ang kawayan habang nakaupo na lang siya sa lupa. Subalit ng pagsunggab sa kanya ng nilalang na yon, laking gulat niya nang saktong tumama ang dulo ng kawayan doon sa dibdib ng nilalang. At sa pagkakataon na yon, nakita niyang duguan ang aswang at tumusok ang kawayan nito sa dibdib. Dahil doon, muli siyang nabuhayan ng loob para makaligtas sa tiyak na kamatayan. Kaya tumayo siya at mas lalong idiniin ang kawayan. Dahil kapag nakawala yon, may posibilidad pang siya ang lapain nito. Pero wala na siyang pakialam sa mga oras na yon, kundi patayin ang nilalang. Nang mas lalong bumaon ang kawayan niyang itinusok sa aswang, nakita niyang nangingisay ito at bahagyang umuungol. Nang makita niyang nakahundusay na lang ang katawan ng aswang, kaagad naman siyang kumaripas ng takbo at iniwan ang mga kawayan niya pati ang kanyang itak. Ayon pa sa kanya, kahit nagkandahulog-hulog siya sa mga bangi na kanyang nilalakaran, binaliwala lang niya ito dahil sa takot niyang nararamdaman. Nang marinig ito ng pangkat nila Nuli, ang kwento ng pinsan ni Guyo, maging sila man, natakot din sila sa kwento nito. Kaya't ang sabi ni Manong Duming, Mabuti't pinalad ka pang nakaligtas sa bagong yanggaw na aswang. Pero ang malas lang niya dahil nagawa mo siyang mapatay. kaya't dahil doon, napatanong naman si Nuli sa matanda ng, Manong, nakakasumpa ba talaga ang talim ng kawayan? Tanong niya rito.
Ang sabi naman ni Manong Duming ay, Hindi sila takot sa talim ng kawayan, subalit kaya sila nitong masugatan. Pero higit sa lahat, mas takot ang mga yan sa talim ng bagakay. Dahil kapag nasugatan sila nito, mapapasigaw ang mga yan sa sakit. At hindi lang yan, hindi maghilom ang sugat nila kapag bagakay ang makasugat sa kanilang mga balat. Mabisa din ang buntot pagi dahil ang sugat nito nakakamatay para sa kanila. Wika nito sa kanilang pangkat. Makalipas pa ang mga oras, halos lasing na silang lahat, maliban lang kay Manong Duming. Doon na rin natulog sila Guyo at Leroy, maging ang pinsan nito. Magamat maraming nag-inuman sa kanilang bahay, dahil nga pista yun pinili na lang niyang magpahinga maliban lang kay Manong Duming. Dahil lumapit ito sa inuman papunta sa kanyang ama. Dahil nandun pa ang kainuman nito. At sa pagsapit ng festa, sari-saring antingerong sabungero ang makakatapat nila. So yun lang, hanggang dito na muna dahil ang sakit talaga ng ulo natin. Pinili ko lang magnarit kahit nahihirapan pero para sa inyo gagawin natin to.